Guys, may malaking pag-asa ngayon ang Ginebra na makapasok pa sa top 4 sa team standings para sa pinaka-aasam na twice to beat bonus. Matapos pataubin ang Meralco, biglang nagsitikom ang bibig ng mga buzzers na nagsasabing laglag na raw ang Barangay Ginebra. Bukas haharapin ng Gin Kings ang kupunan ng Tok and Tex. Importante rin sa tropang Giga na manalo sa larong ito upang tumibay ang kanilang posisyon sa team standings. Matatandaan, tinalo ng TNT sa finals ang Ginebra sa nakaraang Governor's Cup. Bukas, kaninong fans ang magiging merry ang Christmas? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Isang malaking panalo ang inirigalo ng kupunan ng Ginebra sa kanilang combo guard na si Scotty Thompson sa pagbabalik nito sa team. Pwede ring sabihin na si Scotty ang nagregalo sa kanyang team dahil siya ang nagbalik sa sigla ng laro ng kanyang team. Nakakuha ng bounce back win ang Gin Kings mula sa dalawang sunod na pagkatalo. Ngayon na may kartadang 5 panalo, 3 talo ang Gin Kings, kasukob ang sister team na SMB sa number 4 spot sa team standings. Bukas, susubukan ng mga bataan ni Coach Tim Cone na kuhanin ang solong pang-4 na pwesto. Depende ito sa magiging resulta ng laro ng SMB kontra sa Phoenix. Kung mananalo ang SMB kontra sa Phoenix, hihigpit ang hawak nila sa number 4 spot. Pero kung mananalo rin ang Ginebra, sukob pa rin sila sa number 4. Just in case magtay pa rin after the eliminations, kung di ako nagkakamali, it's the winner over the other ang paiiralin. Pero mahaba pa naman ang elimination round. May tig-3 laro pang natitira ang SMB at ang Ginebra. Assured na ng twice to beat bonus ang Magnolia pagkatapos nilang masungkit ang pang-siyam na panalo laban sa Converge. Sila ang unang team na nakakuha ng spot sa quarterfinals at sila rin ang unang team na sumungkit ng twice to beat bonus. Sobrang yamado na ang tropa ni Coach Chito dito sa quarterfinals. As top seed ay 2 beses silang dapat talunin ng team na nasa number 8. Anyway, magiging kabang-abang ang sagupaan ng Ginebra at Tok and Tex dahil ito ang magiging una uli nilang pagharap mula nang maglaban sila sa finals noong nakaraang Governor's Cup. Nagwagi ang Tok and Tex at inamin noon ni Coach Tim Cone, he's not good on losing. Matagal daw niyang hindi kinausap si Jojo Lastimosa na dati niyang player at captain ball noong siya ay coach pa ng Alaska Aces. Hindi natin tiyak kung muli pang magkukrus ang landas ng Ginebra at Tok and Tex ngayong conference na ito pagkatapos din ng larong ito. Maaaring ito na ang huling pagkakataon na magkakaharap sina Tim Cone at Jojo Lastimosa bilang coach dahil next conference ay tila babalik na si Chotreyes bilang coach ng TNT. Si Jolas mismo ang nagsabi niyan sa isang interview kamakailan. Si Jolas pa rin naman ang tatayong team manager ng TNT. Gaya ng nauna ng sinabi natin, susubukan ng Ginebra na makausad pa upang makakuha ng twice to beat bonus. At sa kabila ng panawagan ng ilang Ginebra fans na palitan na si Tony Bishop, ay hindi naman natitinag ang Ginebra coach. Naniniwala ang American mentor, hindi scoring ang kailangan ng Ginebra kay Tony Bishop. Depensa at rebounding ang numero 1 assignment ng kanilang replacement import dahil marami silang scorer gaya ni na Maverick Ahanmisi, Jamie Malonzo, Christian Standhardinger at Scotty Thompson na naging best player noong huli nilang laban. Asahan na muling magiging malaki ang papel ni Scotty Thompson sa kanilang laro bukas. Wala pa po tayong update kung kumusta na ang import ng Tok and Tex na si Randy Hollis Jefferson. Isinugod po siya sa ospital after a bad fall sa game nila laban sa Fubon Braves sa Ligang East Asia Super League. Nanalo sa larong ito ang TNT, ang malungkot nga lang na injured ang kanilang import. Wish po natin, lagi po natin itong sinasabi, wish natin na sana'y maigi na si RHJ upang maging maganda ang laban sa pagitan ng Tok and Tex at ng Ginebra. So guys, yan lang muna. Merry Christmas. Hanggang sa muli.
Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Rodante Sabida and Alvin Katakutan, Raymond Iglesia, Jonis Diasis, SN Arsenas, Merry Christmas kabayan, Joel Atienza, Lina Cargullo, Merry Christmas idol, Carlos Kayanan, Merry Christmas din sa'yo, Scout Ranger, Merry Christmas, Juan Suliege, Marlo Del Rosario at si Eliza Ruth Rosario, Merry Christmas sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.